kayang gawin ng Diyos. Yan po ang kanilang sinasabi. Ganun ang kanilang konsepto ukol sa Diyos. Na magbibigay ng isang malaking problema. Bunga ng hindi talaga pagkaalam kung ano ang karakter ng Diyos. Bunga ng turo ng maling teolohiya, maling konsepto, maling pagkilala sa Diyos. Kasi, alam pala ng Diyos ang hinaharap. Eh bakit gumawa pa siya ng anghel na magiging demonyo? Eh di ba si Satanas, ano siya, anghel siya, mabuti naman siya ng kulay eh. Eh di ba nagpakasama? Kung alam ng Diyos na si Satanas magiging Satanas, hindi na niya gagawin, hindi na niya lilikhain. Yung Satanas na magpapahamak sa tao. Bakit gumawa siya ng anghel na magpapahamak sa tao bandang huli? At bakit gumawa siya ng Judas? Ganun pala kung alam niya, nakikita niya yung future, yung dumarating na araw. Diba? Alam naman niya pala, bakit niya pinapatagal ang kasamaan sa mundo? Yan po'y mga valid questions para sa isang truth seeker. Para sa isang taong naghahanap ng katotohanan, ng reason. Yung valid reason ng dahilan. Mga tanong yan, nakokontra sa sinasabi nila kung ang Diyos daw ay pinakamatahino sa lahat. He knows the past, present, and future. Isipin natin, talagang gano'n ang Diyos. Gano'n po siya talaga, yung kanyang karakter na kahit saan, nandun siya. Omniscient, alam niya lahat. Omnipotent, kaya niyang lahat na gawin. Omnipresent, kahit saan, nandun siya. Ang isa pang ina-attribute sa Diyos, lahat daw niya, talagang kaya niyang gawin because He is the most powerful God. Dapat yan po'y mapasailalim sa turo ng Biblia. Samahan natin ng konting lohika. Gaya ng tinatanong ko kanina, na alam pala ng Diyos, na si Satanas namantataya sa buong mundo. Ba't niya ginawa? Kung alam niya na magkakagano si Satanas. So sasamahan natin ang lohika. Alam niyo, ang Biblia, punong-puno po siya ng lohika. Ang hirap na talagang paniwalaan, yung sinasabi ng iba na kayang gawin lahat na